Bismillah. At pasukin naman natin ang mundo ng solar. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong chef, ang inyong nurse, at ang inyong certified electrician na ngayon ay isa ng ganap na solar installer. Yun lang. Ayan, ang ating solar setup na 6,000 kilowatts na inverter, hybrid inverter. At ang ating solar panel ay umaabot ng 6,200 watts ang produce niya, max produce ng ating solar panel. At makikita natin, ito yung battery natin. Yan ay Solar Home, shout out sa Solar Home. Ayan. Meron siyang, eto, yung 300 na yan, ibig sabihin ay 300 ampere hour or AH. Tapos may 51.2 voltage, ibig sabihin yan yung low voltage niya or yung tinatawag na low voltage na 51.2. At dito ay meron tayong touchscreen na BMS or battery management system ng ito yung JK o GKONG na BMS na touchscreen. So ayan, matatouch mo yan dyan. Tapos naka-day tayo sa protocol natin. Ayan. Kasi day yung gamit natin. Ganun lang. Tapos yung battery natin, ayan, isa lang kasi hindi man tayo nagdagdag ng battery or nag-parallel ng battery. Ayan. Tapos, ayan. Ang ginawa natin dito, ayan, dalawang, ganito lang yung dinagdagan ko lang, in-oversize ko lang ng ating wirings na 35mm. Kasi nga, gusto ko ayoko mag-init yung wire natin habang ginagamit. Ayan. Hindi naman siya mainit. So, ganyan. Pero positive, negative lang yan. Tapos, meron siya ditong etong breaker. Siyempre, ilang ampere to? 200 ampere na breaker. So, ayan. Tapos, ayan. Malinaw ba? At ayan yung etong ating battery pala ay umaabot ng 15.3 something. 51.2 times 300. So, umaabot siya ng 15,300 watts. Ganon, or 15.3 kilowatts yung kaya niyang i-store. So, since hindi natin pwedeng gamitin ang 100% ng battery capacity, so hanggang 80% lang tayo para ma-maintain natin yung kalusugan or yung health ng ating battery. So, ang 80% noon siguro lumalaro ng 12 to 13 kilowatts. So, pagka tuwing gabi lang namin nagagamit to, pag na full charge siya, so pwede ka nang gumamit sa buong magdamag ng kuryente. Kasi nga, hindi mo naman mauubos yung 12 kilowatts na yun sa magdamag. And balik tayo sa, pasensya na, maingay yung ating mga ibon at yung ating aircon. So, ngayon, balik tayo dito sa ating inverter. Ito ang ating hybrid inverter na tinatawag na DEYE. Ayan, alas 8:30 na pala. Ang ating DEYE ay buksan natin. Ayan yung likod niya. Sun 6K. So, it means 6 kilowatts siya. Okay? Tapos, one phase lang siya. Okay, single phase lang siya. Ang tinatawag na the hybrid inverter. Bago ngayon yan. Tapos, ayan, yung loob niya. Kita nyo naman yung battery. Yan, yung red. So, nagparallel sila dito. Tapos, yung black, nagparallel sila dito. Tapos, ito yung CT sensor natin na wire. Tapos, ito yung cable natin, communication cable para sa ating tinatawag na battery. Tapos, ito yung ating load. Galing ito sa inverter at ito papasok ng inverter. It means galing ito sa grid or sa DU natin, distribution utility natin na Meralco. Kasi nasa San Miguel, Bulacan tayo, so Meralco yung gamit namin. Ngayon, lumalabo. Ayan. Ito, output nitong inverter. Lahat ng iproproduce niya from solar panel, gagawin niyan to 20 volts from DC to AC. Okay? Tapos ngayon, ang ating solar panel ay nagproproduce ng 3,200 kasi ang capacity, ang maximum binibigay nga ng ating solar panel ay 6,200. Yun yung pinakamataas na. So, hindi naman niya maibibigay yung ganong kalakas kasi alas 8:30 pa lang naman. So, ayan.
Pero isinet ko kasi yung battery. Ang charging current ng battery natin ay 80 80 AH per hour. Yun yung current niya na pwedeng ipasok niya dito sa battery, hanggang dun lang. Kasi nung nag-start pa lang ako, ay ito ay 50 ampere per hour. Okay, pero ginawa ko na siyang 80 ngayon. Tapos yung discharge niya is 100 ampere. So, iba kasi yung charging current at yung discharge current. Yung charging current, yun yung lakas ng kuryente na papasok dito sa battery para siya ay mag-charge. At yung discharge current, yun naman yung lakas nung ibibigay niya na power sa inverter. Ayan. Naka-off-grid tayo kasi pwede naman siya. Kasi nga ito nga yung sinabi ko, diba? Ito yung wire na yon. Naka-off yan ngayon kasi nga gusto ko lang siyang i-off. Pwede naman siyang i-off kasi. So, tinatry natin. Ang load ng bahay ay 2.3. Ayan, 2.3 kilowatts kasi nga gumagamit ako ng oven, tapos mayroon pang aircon. Tapos ang hugot niya ay 3.2 kilowatts from solar panel. Tapos yung sina-charge lang niya dito sa battery ay 0.91 or 910 watts. Okay. So ayan, nag-charge na naman kasi bumaba yung ating oven. So minsan kasi tumataas yung oven, minsan bumababa. Okay, ganun din yung aircon. So napunta na naman yung charge dito, negative 2.9 or almost 3 ang i-charge niya sa battery. Ganun. Ayun yung solar production. Tapos ayun yung grid. Okay? Ayan yung mga safety breakers natin. Dapat meron akong tungtungan. Akyatin natin. Itinaas ko ng husto kasi for safety purpose. At ito yung ating breaker sa taas. So ayan yung wire na from the solar panel. Tapos yung wire na red na yon ay yun para sa bahay. Tapos may grounding din tayo from solar panel. Hindi ko na naigawan ng paraan doon kasi may madali ko na, kaya nakalabas na yan dyan. Pero ang ating breaker, ayan, malinis na malinis yan. So meron tayo dito dahil nga naka-off yung ating AC, ayan, binuksan natin ha, para makita niyo. Pwede naman magbukas yan. Ito ang Taxnel na UV OB na tinatawag, protection or ang over voltage and under voltage protection yan. Tapos SPD natin ng AC. Ayan. For AC yung SPD natin yan kasi nga tingnan nyo, meron siyang, ang AC kasi ang sinyales ng AC. Paano mo malalaman ang isang breaker kung AC ba siya or from DC? Ang AC kasi ang sinyales niya yung parang paalon na ganon. Ganon yung sinyales or yung simbolo ng AC. Yung DC naman, ang sinyales niyan isang guhit, tapos may guhit-guhit sa ilalim na ganon. Meron ba dito? Mostly ganon. Dito kasi yung DC natin, ayan. Pag DC natin, ayan. Ayun yung sinyales niya. So, yun yung symbol ng AC-DC. Balik tayo dito sa AC. So, ayan yung SPD natin or surge protection device. Or pagka kunwari may kuryente, ay may kidlat, ganyan. Hindi naman niya sasaluhin yung kidlat mismo. Yung meron kasing mga nagkalat na surge ang kidlat. So, nasagap ng AC natin or ng Meralco natin, pupunta siya dito tapos didiretso agad siya sa grounding. Meron tayo dito maraming breaker ng AC. Kasi itong RCBO na to ay naka-set up yan dun sa ating from Meralco. Dadaan muna siya dito. Diba sabi ko sa inyo kanina, diba? Sa input na to, na puti. Input na puti na, dadaan muna siya ng breaker. From DU, Distribution Utility na Meralco. Dadaan siya doon. Bago pumunta sa inverter, ay dadaan muna siya dito. Wala niyang salpak dito. Pagkatapos, ay ito pala. Sorry. Meron tayong switch dyan. Switch lang yan. Galing Meralco, pupunta siya dito. Tapos diretso siya dito sa RCBO natin. Tapos diretso dito sa OB-UB natin na voltage protect natin. Na ang OB kasi over voltage, nakaset ito sa 275 volt voltage. So pag inabot niya ang 275, mag-go off yan automatic. Yun yung trabaho niya. At trabaho din niya pag bumagsak yung voltage natin sa 175 voltage,
mag-go off din siya. Automatic mag-go off din siya kasi nga siya yung magpro-protect ng ating inverter. At ito parallel lang ito kasi nga ito yung ating surge protection device. At ito ang meron tayo ditong isang breaker for AC, breaker at breaker. Kasi ito sa ano natin to sa galing Meralco to eh. Ito breaker ng ating aircon, breaker ng bahay. At ito yung breaker ng buong bahay, tapos ito breaker ng mga ilaw, breaker ito ng mga ibang appliances like ref, ganyan. So, andun yung mga induction natin malalakas na load natin kasi ang dito ay 63 ampere. Yun yung ano nito, yung rate nitong breaker na to. Tapos ito 20 ampere lang siya, kaya pang mga ilaw lang yan. So, 32 ampere, yung ibang mga appliances. Tapos ito ay 40 ampere para sa aircon natin. Meron din tayo dito na ATS na tinatawag or automatic transfer switch. Okay? Kasi etong red tsaka yung blue na yan, so galing siya dito sa inverter, 'di ba sinabi ko kanina? Ayan, red tsaka blue. Kita ba linaw? Ayan, red tsaka blue. So output ito ng inverter, pupunta siya dito sa ATS natin. So yun yung normal power na tinatawag natin. So pag nakaganyan yung ating ATS, ibig sabihin ang nagbibigay ng kuryente ay normal power. Galing siya sa breaker. So meron din dito na tinatawag dito from Meralco. Okay. So dito siya magsasaksak siya dito, tapos yung nakaparallel dito yung ating power papunta sa inverter natin. Ganon. So ito emergency power yan, just in case mawala na ng power yung ating inverter. Pag nawalan siya ng power, automatic mag-switch ito na papunta dito sa emergency power at ang gagamitin natin ay ang Meralco. Ganon. Dako naman tayo dito sa ating DC breaker. Ang DC breaker nga pala, anyway, ang DC tsaka AC, ang DC ang ibig sabihin ay direct current, katulad ng battery at ng solar panel. Ang pinoproduce ng battery ay direct current at ang pinoproduce din ng solar panel ay direct current, which is iba siya sa Meralco. Okay, sa Meralco naman, ang pinoproduce niya ay AC or alternating current. Okay, so dito, ito yung switch natin. Actually, ang kailangan lang naman sa solar is itong switch ng solar na yan, breaker switch ng solar, tsaka itong SPD na to, SPD din yan. Okay, yan lang yung kailangan, apat na yan. Pero dinagdagan ko siya nito just in case na ito yung pinaka switch nya. Okay, fault PV switch natin na tinatawag. Okay, pwede mong i-on, i-off. From solar panel, dadaan muna siya dito, tapos diretso sa dito kasi 2 string yung ating inverter. So dadaan yung first string dito ng solar panel at second string ng solar panel. Tapos ito naka-parallel dito. Ibig sabihin nakadugtong siya dito kasi SPD ito ng direct current. 'Di ba nabanggit ko kanina? Merong SPD yung AC at merong SPD yung DC. Magkaiba 'yon. So papunta naman siya pag sumagap siya ng mga surge galing sa kidlat. So dadaan siya dito, ihigupin niya, ilalagay niya sa grounding natin. Okay? Meron din ito breaker, tapos yung SPD natin. Ito nilagay ko dito kasi hindi na magkasya yung mga switch natin dito. Yan, hindi na magkasya diyan. So 18 weight lang kasi itong breaker na to. So ito nilagay ko dito kasi konti lang naman yung breaker ng ating DC. So ito AC din siya, tapos ito AC. Nakababa ito kasi hindi naman siya na ginagamit for ano lang to, for extra. Tapos ngayon ito naman ang ating isa sa mga breaker natin dito sa bahay na tinatawag. So naglagay din ako ng mga saksakan dyan for emergency lang yan. Nilagyan ko rin siya ng ceiling fan just in case. Meron naman kasi itong breaker natin, meron siyang tinatawag, ayan, meron siya ditong heat sink para siya yung mag-absorb ng lamig. Meron naman siyang tinatawag na internal fan na tinatawag. So ganun lang, napakadali nung ating day kinabit.
Sa solar panel, papakita ko sa inyo through drone ang solar panel natin. Meron tayong solar panel na 10 pirasong solar panel na bifacial na tinatawag, or yung pwede siyang humigop ng araw, or pwede siyang sumagap ng araw sa likod at sa harap, kaya bifacial siya. Meron na kasi tinatawag ngayon na yung ABC. Yun yung pinakasikat ngayon na bagong solar panel, ang ABC. At ngayon ay nakikita niyo 3.44 kilowatts ang ating harvest sa ating solar panel, at ang charging niya ay yan, bumabagsak, tumataas kasi yung ating load sa oven tumataas, bumababa din yun. So 2.3 na ngayon yung bahay natin, yung oven natin kasama yung aircon dyan, kaya ang charging niya naman is -1. So ang ibig sabihin lang noon, ang solar panel bibigyan niya ng supply itong battery at bibigyan niya ng supply itong bahay. Ngayon, ba't lumalabo? Pag binigyan niya ng supply kasi, ang load kasi, naka-priority kasi yung load natin. So, it means, ang solar panel, bibigyan niya ng load. Etong on na to, ito yung, yung ating inverter. So, ang trabaho ng inverter, bigyan yung bahay. So, naka-priority mode kasi tayo. Ibig sabihin, ipa-priority ng inverter na bigyan ng supply yung bahay. So, pagka 240 watts na lang yung susupply niya sa bahay, yung natitirang supply or produce ng solar panel, ibabato niya dito sa battery. Kasi naka-load priority tayo, or naka-house load priority tayo. Ngayon, pag binigay niya yan dyan, so mahuhugot ulit yung charging sa battery, mapupunta ulit siya dito. Pag tumaas ito kasi, huhugutin niya ulit yung binibigay na yan. Yung 3 kilowatts na yan, ilalagay niya dito. Kung magkano man yung kailangan ng bahay natin. So it means, ganun yung priority mode. Hindi naman kasi tayo naka-battery mode na kailangan i-full charge muna natin yung battery, tapos saka natin supplyan yung ating bahay. Okay? Ganun lang. Tapos ayan, napapansin natin nag 0-0, tapos may ang grid natin, ayan yung natin, naka-on na kasi yung grid natin, or yung ating Meralco, naka-on na kasi siya. So ganyan siya, 0-0. Minsan kasi may mga nag-flick charge siya, or nag-outside ganon. Pero most of the time ang ginawa ko kasi is 0-0. Yan. Hindi naman siguro perfect yung inverter, kaya hindi niya magawang always the time na 0-0. Kasi dun, ang setup ko kasi sa yung setup ko kasi sa city, sa ating grid, kailangan 0-0 siya. So, yun yung trabaho ngayon ng city sensor natin. Yan, 0-0 naman siya. Tapos, dito, ayan, ang charge yan, tumaas ulit yung ating, tawag dito, yung ating oven. So, ayan, nag 2 kilowatts na naman. So, huhugutin niya ngayon, ilalagay niya dito. Tapos yung matitira, pag nasupplyan niya, nung solar panel, pag nasupplyan niya yung 2 kilowatts, sobra yung supply niya. Yung sobra niyang supply, ilalagay niya ngayon dito sa battery. Yun yung trabaho nitong inverter natin. Ganyan. So, ganun lang. Ang buong bahay ay sinusupplyan nitong inverter. Alhamdulillah. At yun. Ano pa ba? Meron dito. Dito nag-start din ako sa wala. Nag-start ako dati from basic talaga lang, basic. 12 volts to. Ayun yung ating blue carbon na lithium ion. Nag-start din ako sa lead acid na battery. Tapos hanggang naging life of 4 na ako. So lithium ion phosphate. Tapos ito yung ating inverter na 1 solar. 12 volts siyang supply niyan. Pure sine wave na inverter. Tapos yun, ayan, yung ating battery. Ang battery natin, tumitimbang siya ng 160, I think. Ganun siya kabigat. 160 kilo. Kaya ko rin naman mag-build nitong battery kasi ang nangyari kasi dito, 51.2 volts to, diba? 51.2 volts. Ito 12 volts lang. So, ang 12 volts na yan, ang gagawin mo, kailangan 4 na beses yan para makaproduce ka nito. Okay? Ito, 4 na ganitong blue carbon na 12 volts para ma-produce mo itong itong battery na ganito. Kailangan magkaroon ka ng 16 cells na tinatawag. So, meron yung isi-series mo lahat yon kasi ang series tsaka parallel connection, ang pagkakaiba pala nila na
kahit sa battery man at sa solar panel. Pag series connection ang ginawa natin, ang amperahe na ibibigay ay madodoble. Okay, madodoble ang amperahe. Kunwari, sa solar panel natin, just in case. Ang solar panel natin, let's say, ang pinoproduce niya na voltahe ay 48 volts per panel. Tapos, ang amperahe na binibigay niya ay per panel ay 18 ampere. Okay? So, ang mangyayari, yung mga amperahe na yon mag-a-add pag series connection ang ginagawa natin. Kunwari, meron kang solar panel na ay mag-a-add. Ang voltahe nun, pag series connection, ang voltahe, no, let me correct pag series connection ang usapan sa solar panel, ang solar panel ko kasi is meron siyang 48 volts per panel. At meron din siyang 18 ampere per panel. So, pag series connection ang ginawa natin, lahat ng voltahe na yon, kunwari 10 panel. So, 48 times 10 volts. Ay, 48 times 10 pieces. So, 480 volts ang mangyayari nun. Pag series lahat yon. Okay? Pag naman parallel connection, ang mag-a-add doon ay yung amperahe. Okay, naitama ko ba? So, kung may 48 volts, ay sa series pala, sorry sa series, so 480 ang voltahe niya, mag-a-add yung voltahe dun sa series, di ba, ng solar panel. So, yung amperahe niya, the same pa rin, parehas pa rin na 18 ampere. So, pag series connection, pag siniris mo yung 10 panel. Ngayon, pag ginawa mong parallel connection, ang parallel connection kasi, nag-a-add ang mga amperahe. Okay? Pero yung voltahe same pa rin. 'Yon, 'di ba? Ang kunwari 48 volts yung solar panel, pag iparallel yung 10 na 'yon, 48 volts pa rin 'yon. Pero yung amperahe tataas. Katulad ng 18 yung sample natin, 'di ba? 18 times 10 kasi 10 yung solar panel. So magiging 180 ampere na 'yon. So 48 volts over 180 ampere. Pero dahil more on computation tayo, ang kaya lang nitong inverter natin na ibibigay na pwede mong ibigay na voltage ng max PV input, ayan, 500 volts. Kita ba? Ayan. 500 DC, volts DC, direct current. Meron pala itong MPPT, dalawang MPPT. Okay, max PV input current, ayan, 18 ampere lang yung DC, yung pwede niyang ibigay dun sa isang string. At sa kabilang string 18 din. So 18 kasi ang built-in itong ating inverter dahil nga hybrid siya, built-in siya ng dalawang MPPT na tinatawag. Okay? So yung MPPT, ang ibig sabihin ng MPPT is maximum power point tracking ng yun yung parang solar charge controller siya. Okay? So built into na dalawang MPPT at ang kaya niya ay 500 volts. Okay? Pero ang kaya niyang ibigay dun sa isang ang kaya niyang tanggapin dun sa isang MPPT ay 18 ampere lang. 18 ampere dun sa isang MPPT at dun sa isang MPPT ay 18 ampere. Kaya meron tayong tinatawag na Series 1 at Series 2. Tinatawag, di ba kanina? Tulad nito. Ito breaker ng Series 1 at itong breaker ng Series 2. So nandito kailangan hindi siya lumagpas ng 18. At ito kailangan hindi rin siya lumagpas ng 18 kasi yun yung tatanggapin nitong inverter natin. Hindi dapat lalagpas siya ng 18. So dapat more on computation talaga tayo dito sa ating solar setup. No, hindi ka lang dito electrician, dapat accounting din yung sakop mo dito. So ganun, talagang pati pagdating sa wiring nitong PV, ito yung PV wiring natin kasi. Dalawa yan kasi dalawang series yan. Ay dalawang series ng connection. Okay, series. Meron din computation pagdating sa wire. Hindi basta-basta ikabit mo na yung wire. Merong wire para sa DC at meron din wire para sa AC. Natulad nito, ang wire na to, ang taba niya, diba? So 35 ito, 35 mm square. Tapos yan. Tapos ito naman 6 mm.
I think 6 mm to, square. Ganoon din, ayan. Tapos meron pa pala tayo, nakalimutan na i-mention yung ating DC MCCB na tinatawag. Okay? Direct current miniature circuit breaker na tinatawag para sa battery lang natin yan. At meron siyang 225 ampere. Yun yung kaya niyang i-hold. Okay? Kasi may computation na naman yan. Nasa puro computation tayo. Yung kaya kasing ibigay nitong inverter natin 6K, di ba? Pero pag hinugot niya yung 6K na yon, kailangan matansya nito. Kailangan hindi ito, ano ba yun? Kunwari pag hinugot yung 6K, kasi mangyayari 6K times 51.2, yun yung para makwenta mo to. Okay? Ang kwenta ko kasi, oversize kasi itong ating breaker na yan. Oversize kasi nga, in the future, malay mo, magbili pa ako ng battery, tapos i-parallel connection ko siya. So, pag parallel, dumadagdag yung amperahe, di ba? So, pag dumagdag, kailangan ma-hold niya dito yung amperahe na huhugutin niya. Ganon. So, ganon. More on computation talaga. Ang hirap mag-explain kasi more on mathematics ang ating setup. Alhamdulillah, natapos din yan. Tinapos ko to within 5 days, I think. Kasi katulong ko ang aking mga family sa pagbubuhat. ang grabe ang buhat, ang bigat nito. Grabe pa. Pagdating kahit pa lang yung solar panel, kailangan 2 tao ang buhat, hindi kaya ng isa. Ganun kabigat yung solar panel natin. So, ganun. Pero at least, di ba, unlimited ka na sa kuryente ngayon. And yung ating aircon, DEA din yan. Kaparehas nito, DEA din siya. So, hybrid din yung ating aircon. Hybrid inverter. Pwede siya sa solar connection, katulad nito. Pwede siya dito magkabit ka ng solar dyan. Tapos, hindi na kailangan ng saksak. So, since libre na tayo sa kuryente, hindi saksak na lang ginawa ko. Ganun. Ang produce natin ngayon ng lakas ng araw. 3.59 na. Diba, mashallah. So, yun lang ang ating solar setup. Ayan. So, sa mga gustong magpakabit na. Ayan. Murang-mura lang yan. Ang ating investment for the future. Ang kwentada ko is within 2 years. Kailangan makuha ko na yung ROI na tinatawag or return of investment. Kasi, kailangan syempre natin makuha natin yung mga ROI natin sa pagpapakabit ng ganitong setup. Alhamdulillah.